Hello everyone, welcome to my channel. This is Engineer Jake. Sa video na ito ay isolve natin ang question na ito. A 500 watts solar panel has a length of 2.176 meters and a width of 1.098 meters. What is the efficiency of solar panel at STC? So sa problem solving na ito ay isosolve natin ang efficiency ng solar panel at STC. Ano nga ba ang ibig sabihin ng STC? Ang STC po ay standard test condition. So yan po yung sabihin natin ng STC. So saan ito ginagamit? So ginagamit ito ng mga manufacturer para matest yung output performance ng solar panel. Okay, so at STC, meron tayong value ng temperature. So ano yung value natin ng temperature at standard test condition? So temperature natin ay 25 degrees Celsius. At meron din tayong value ng irradiance, solar irradiance, is equal to 1,000 watts per meter squared. So ito yung value natin ng irradiance. Okay? So ngayon, paano natin isosolve yung efficiency? So gagamitin natin itong formula na ito. So efficiency is equal to Pmax divided by the area multiply by solar irradiance multiply by 100%. Okay? So, titingnan natin sa formula kung ano yung mga given value. So, where Pmax is equal to 505 watts and solar irradiance is equal to 1,000 watts per meter squared. So, ano yung mga missing value natin? So, find area and the efficiency. So, yan yung mga walang value. Ngayon, hanapin muna natin yung area. So, ano nga ba yung formula natin ng area? Area is equal to length times width. Since meron na tayong value ng length at saka width, ito, yung length at saka yung width natin, substitute lang natin, equal to 2.176 meter times 1.098 meter. So, equal to 2.389 meter squared. So, yan yung area natin. Okay? So, may value na tayo ng area. Ngayon, pwede na natin masolve yung efficiency. Okay? Since kumpleto na yung value natin, pwede na natin masolve yung efficiency. Yan. So, efficiency is equal to Pmax over area times the solar irradiance times 100%. So, yung value natin ng Pmax is 505 watts over ano yung area natin? 2.389 meter squared times the solar irradiance 1,000 watts per meter squared times 100%. Okay, equals, so 500
5 watts divided by 2.389 is equal to, multiply muna natin ito. So, 505 watts over, multiply natin yung 2.389 times 1,000 is equal to 2,389 watts. Cancel na yung meter squared times 100%. So, equal to, so divide natin yung 505 watts divided by 2,389. So, equal to 0.211 times 100%. So, makukuha na natin yung efficiency ng solar panel. So, 0.211 times 100 is equal to 21.1%. So, ito na yung efficiency ng solar panel natin. Okay? So, ngayon, para ma-check natin yung ating computation, ang problem kasi nito is nag-base dun sa isang specification ng solar panel. So, ito yung specification na ginamit natin. So, gumamit tayo ng 505 watts. Okay? 505 watts na rating. Okay, so check natin kung tama yung efficiency na. Kasi 505 watts to. So, ito yung efficiency na, 21.1. So, tama yung computation natin. Okay? So, ganyan lang yung pag-solve ng efficiency ng solar panel natin. So, itong efficiency na sinusolve natin ay efficiency ng, tawag doon, hindi to yung efficiency ng panel na yung magiging output niya. No? Kasi kung titingnan nyo, kung bibasihan natin yung efficiency is sobrang baba. So, baka isipin natin, 21.1% lang yung magiging output ko ng panel. So, hindi po yon. Ang ibig sabihin dito na module efficiency is, ito yung efficiency na nako-convert ng sunlight into a usable energy. So, medyo mababa lang talaga yung nako-convert ng sunlight. So, meron tayong mga module na matataas yung efficiency. So, titingnan din natin pag nag-design tayo ng isang system is mas maganda yung mas mataas na efficiency. Although, mas mataas lang yung price niya. Okay, so I hope na may natutunan kayo ngayon sa video na ito at huwag kalimutan mag-likes, subscribe, and follow sa ating Facebook page at YouTube channel para update kayo sa mga i-upload nating videos. Maraming salamat po at